Day. Yes, Okay. maraming salamat sa inyo. Master Amadeo, gising na rin. At si Dave Amalosa at si Louie Basco, gising na. Ay, Pero si Louie. Congresswoman Jervy Luistro ay nasa Zoom na po natin. Siya po yung kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas at syempre lead prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin and Doris. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programa. Anong ibig sabihin ba pag naka-fiery red ka, partner, on a Monday morning? Ay! Ano bang gusto mong sabihin na Congresswoman Jervil? Laban kung laban yan. kung laban. Oo. Starting the week with the highest level of energy. Tama yan. Does this have something to do with the angle? Alam mo, may ibang media na nag-aanggulo na dinumina. Ang term pa, partner, nilamon daw Nilamon, ng oo. abogado ng depensa ang lead prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro. Nabalitaan niyo po ba yan, Kong? Yes, and of course that is fake news. We have to beware of fake news, no? Tayo, dito sa prosecution, we are representing the interest of every Filipino across the world. At hindi tayo papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayanang Pilipino. Pero sa totoo lang po, hindi naman kasi nangyari, partner, dininay na ni Congressman Terry Ridon, Oo. yung angling, magtataka, yung Sabi ko nga positioning, sa'yo, yung pinuposition sa media. Oo, sabi ko nga sa iyo, start na yan ng strategiya. Parang media yan. strategy. Correct. Oo, is that how you felt about it, Congresswoman? Parang positioning ang nangyayari. Yo. Kanya-kanyang naratibo. Yes, and ever since, in-anticipate natin yan, yung mga SOCMED operation na yan. But what is clear to us, the prosecution team, our intention is to expedite the pre-trial conference, no? Klaro yun. And we were able to achieve that. Opo. So today is the continuation, partner. Correct. So today, marami-rami pa bang kailangan isettle? Ano bang dapat isettle for today, Congresswoman? Almost all issues are submitted for resolution na ng impeachment court, no, Alvin? So ang natitira for today is the continuation of marking of exhibits. At ito particularly ay with respect to those which have voluminous exhibits. Ito yung unexplained wealth and confidential fund. We hope na matapos today so that hihintayin na lang natin ang pre-trial order, and after pre-trial order, the parties can file comment to that, no? And then wait for July 6 for the start of our trial. Pero Congresswoman, yan po ba sa mga plano ninyo ay pasok doon sa tinatawag ni Alvin na timetable? Kasi July 6 dapat Start. planchado na eh. Definitely, Doris, no? At ito yung ating na-appreciate dito sa nagdaang first schedule ng pre-trial conference because we are aligned with respect to starting the trial on July 6, 2026. So certainly, Doris and Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig, mag-uumpisa po ang paglilitis ng July 6, 2026. Opo, yan ang inaasahan natin. Pero alam naman po natin po pwedeng umakyat na naman kung saan-saan korte. May taktika. May mga taktika na ganyan. Kasi umpisa na nga po ng pag-estratehiya. Yes, that's correct. But nonetheless, we are very much positive, no? Kasi binanggit din to ng ating clerk of court during the conduct of PTC na mag-uumpisa ng July 6, no? And even if we assume that they will be filing petitions in court again, so long as walang TRO, we are positive na tuloy-tuloy na. Again, Doris, no? Opo. Ang grounds natin ngayon are almost similar to the first impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin po, napakatagal na ng ipinaghihintay ng sambayanang Pilipino. Opo. And that is our intention, to move forward sa trial na itong impeachment complaint na ito. Siguro ang point ng question ni Doris, Congresswoman, is wala na pong ibang paraan na madidelay ito. Kumbaga sure na tayo na magsisimula yan July 6. Hindi na pwedeng gawa ng paraan kasi baka makasingit na Na-delay. naman yung Oo any nga delaying eh. tactic. Hindi na naman magsisimula nga. July 6. As far as I can see it, no? Na-resolve na yung issue ng leadership, di ba?
So, may majority na. They are 13, no? Kung a-attend pa yung minority, it would be better sapagkat dapat naman as constitutional duty, mag-attend sila lahat. Tapos, ongoing na ang pre-trial conference. Once terminated, that is due for the issuance of pre-trial order. So, I don't see any reason anymore kung bakit madidelay pa ang trial nitong articles of impeachment, no? Okay, As a good. matter of fact, kamukha ng nasabi ko kanina, it was mentioned in passing also during the conduct of PTC ng ating clerk of court na mag-uumpisa talaga tayo ng July 6. And even during the past interviews of SP Win Gatchalian, lagi niyang sinasabi na July 6 ang start, no? So again, dahil okay na yung issue ng leadership, may majority na, duly elected na si SP Win, ongoing ang conduct ng PTC, aligned ang defense, ang prosecution at saka ang clerk of court with respect to July 6, I don't see any reason kung bakit maaantala pa ang trial nitong impeachment complaint. Paano po, Congresswoman, kung sabihin planchado na lahat, pero pagdating ng araw, ay may sakit po yung aming lead abogado? Oh, that will not be possible, no? Kasi ang dami nila, no? I think they are 10 lawyers from the defense team. So kung meron mang mga reasons why the lead counsel cannot appear, of course the other counsel can appear. That's the purpose of having a number of lawyers, no? In the same way that dito sa prosecution, the absence of one should not halt or delay the proceeding of this impeachment trial. Gaano, nabanggit mo yung marami sila, gaano karami ang abogado o abogada ni Vice President Sara Duterte? Na-curious tuloy ako. How many lawyers have you seen representing the Vice President? Ang nakita ko during the PTC na nag-appear, siguro around 10 lawyers. Ay, yes. Wow. Hindi pa ganun karami yun. Pag umabot ng mga 50 yan ang marami. Nahiya pa. Sometimes hindi rin maganda yung sobrang dami, no? Kasi communication-wise, hindi na kayo masyadong coordinated, no? For the prosecution naman, of course, we are 11 from the House and 10 from private prosecution team. So we are a total of 21. Marami-rami din. So, Congresswoman, ito pang ganitong klaseng kalaki, ganito ka-high profile na kaso, ang labanan talaga dyan ay sindakan. Di lang po sa dami ng abogado, pero yung mga debatingaw, yung talagang kilala sa... si Lorna Kapunan ba masisindak mo? Si Laila de Lima ba masisindak mo? Sige nga. Hindi mo mabubulsalan ang mga bunganga ng mga ate ko na yan. Ganun po ba yan, Congresswoman? Tayo, naninindigan, Doris, no? Wala yan sa sigawan, no? Wala yan sa sindakan. Nasa tibay ng ebidensya ang laban dito sa impeachment trial. And of course, we maintain our position that we have very strong evidence, no? Nevertheless, liwanagin natin ang constitutional duty ng prosecution. Mailatag ng maayos itong mga ebidensyang ito. It is the senator judges who have the constitutional duty to decide on this impeachment case. Si Attorney Romy Macalintal ay may inalabas na pahayag nito mga nakarang araw. As a matter of fact, pinoward niya rin ulit sa akin ngayon. Sabi niya, hindi daw dapat bahagi ng pre-trial yung pagtatalo kung paano yung computation ng 2/3 vote to convict. Partner, hindi daw yan. Hindi daw dapat pinag-uusapan yan. Lalo lang madidelay ang trial pag ito ay kanilang tatalakayin kasi tsak na hindi papayag yung depensa na mabawasan ang 16 votes to convict. What do you say, Congresswoman? Alvin, if what was mentioned by Attorney Macalintal is during PTC, he's very much correct, no? Kasi very klaro naman ang agenda sa PTC. Stipulation of facts, list of witnesses, list of documents. Kaya wala naman talagang dapat pagtalunan ng mahigpit doon, no? Now, however, if this threshold for the purpose of conviction will be raised before the start of the trial and it will be raised by one of the senator judges, no? Of course, no one can stop them. But for us in the prosecution, we understand na hindi ito dapat nare-raise doon sa start ng trial. Nonetheless, we cannot stop the parties, especially when
the presiding officer would allow them to deliberate on that matter. Ama. So napapag-usapan lang as an aside. Pero Oo. sa totoo lang, Hindi sa yun yung pre-trial, main. hindi yun yung, Oo. hindi pinag-uusapan doon yung kung ano yung equivalent ng 2/3 vote, Congresswoman. Yes, as a matter of fact, ito ang pinilit na magawa ng prosecution to make sure na bumilis itong PTC na ito. And so far we have achieved that goal, no? Bumilis talaga, and kung ma-terminate ang pre-trial conference today, then we will just be waiting for the pre-trial order. That is the objective of the prosecution, of course, especially during PTC. How to expedite the proceedings so we can proceed right away to trial. Pero as a group, as the prosecution, yung position po ninyo, yung 2/3, dapat hindi siya ibangga sa 24. Dapat ibangga siya sa 22. Is that the position of the group, the prosecution? Alvin, that is just my personal opinion. Personal lang, personal. But of course, when I see the interview of my fellow prosecutors, no, it appears to me that we are aligned towards that argument. Opo. Na dapat kung sino lang yung within the coercive power of the institution should be counted for the purpose of determining 2/3. No? But of course, again, that is just an opinion. Ang masusunod po dyan ay ang mga senator judges because it pertains to their procedure, no? Na tinatawag nating doctrine of political question. And anchored under the time-honored principle of separation of powers. Ito po ay exclusively granted to the Senate. So, ako po'y naniniwala that it is also the Senate who has the exclusive prerogative to interpret the threshold for the purpose of conviction. Opo, pero how do you offer that? Kung ikaw nasa prosecution, syempre ang depends sa ayaw no, naturally. Kung ikaw nasa prosecution, how do you offer that? Through a motion? Through a petition? Or mag-antay ka na desisyonan niya ng mga judges? Manifestation lang. Well, kung talagang ipipilit mong pag-usapan, no, pwede sigurong motion to clarify kung ano yung threshold na yun. But I think during the start of the trial, that will be premature, no? Baka siguro kapag malapit-lapit na yung conclusion of trial. But then again, no, kahit pwede natin yan erase, ang ending niyan, exclusive prerogative yan ng Senate. Ang mas malaking question ko lang doon, Alvin, with all the issues surrounding the Senate, kaya-kayang ma-resolve yan among the 22 senators who are actively attending, no? Kaya-kaya nilang ma-resolve kung ano talaga ang tamang interpretation ng threshold. Kasi if they will fail in resolving that threshold, baka doon kailanganin ang tulong ng Supreme Court para ma-enlighten kung ano ang tamang threshold for the purpose of conviction. Pero ibig sabihin Although initially, Alvin, talagang doctrine of political question to, which means exclusive siya for the Senate. Kaya lang question nga, paano mo ba i-resolve yan when they are so divided, no? Tama. Tsaka pupunta siya sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin nun, madidelay. Pag may nag-question sa Korte, kasi hindi mo naman mapipuwersa yung mga maestrado na now na. Decision, hindi. Lalong magdidelay po. Napakabagal pa naman magdesisyon. Well, there is another thing that we have to consider, Alvin, no? For purposes of elevating the matter to the Supreme Court, one of the requirements is actual case or controversy, no? So to my humble opinion, hanggat hindi nagbubotohan, hanggat hindi nagkakaroon ng decision ang senator judges whether convicted or acquitted, there's no actual controversy or case to speak of, no? So to me, mukhang kailangan mo na magbotohan before the subject matter becomes ripe for purposes of petition to the Supreme Court. Okay. Tama ka nga doon. Kasi kailangan ng actual, sabihin ng Korte Suprema, bakit nagbutuhan na ba? Diba? So pwedeng pag-usapan if the senator judges will raise that, if the parties will raise that, if the presiding officer will allow that, no? But for purposes of elevating the same to the Supreme Court, mukhang kailangan mo nang magbotohan in order for us to say na meron ng actual case or controversy. But nevertheless, it can still cause a delay.
Kasi pag nagbobotohan sila, partner, at biglang may umakyat sa Korte Suprema, Ayun na nga mag-i-stay put muna yun, Congresswoman, hindi ho ba? Well, I don't think. So long as walang TRO, di kung anong mapagkasunduan ng mga senator judges, we will move forward, no? For the purpose of voting. Pero kahit may petition na, so long as walang temporary restraining order, the votation should not be delayed. Okay. Sige. Ang masarap pag-usapan, partner? Oo nga eh. Anyway, i-guess natin ulit si Congresswoman Kong. Good luck sa inyong day 2 ng pre-trial mamaya. Galingan po ninyo. Ano po? Thank you, Alvin. Thank you, Doris. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating programa. Of course, we are committed to the sovereign Filipino people. We're standing for their best interest, no? Kong, medyo Opo. mapusyaw pa raw yung lipstick nyo. Mukhang lipstick ang magdadala, partner, mamaya eh. Kinabog ako ni Kong. Oh. Mas mapula ang nguso niya Mapula sa akin. Dagdagan mo pang konti, Kong, mukhang mapusyaw pa po. Basta wala pong lamunan mamaya. Thank you, maraming Wala. salamat. Okay, sige. Mabuhay ka. Thank you, Of ma'am. course, Congresswoman. we are maintaining proper decorum, no? Oo Kaya naman. hindi pwedeng mangyari yung mga sinasabi nila. Oo All naman. of us are bound to follow decorum inside the impeachment court. Ayun. Oo naman. Thank you. Maraming salamat, Salamat, Congresswoman Jervil Wistro, na ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay, naku, partner, mga ano naman yan? Mga honorable naman yan. Diba? Mali ka Kaya, naman dyan. Ano ba partner. dapat? Honorable. May H. Oy, Pao, dumating na. Oy, maraming partner, salamat. Medyo marami-rami rin, Oo, ulam ba ito? Oo, ano yan, kaldereta and laing. Bicolano yun. Naku, masarap ang ikanin ito eh. ayun Kaso ang- may dialysis ako. Hindi, tama nga. Kakain ako, total may dialysis. Hihilain lang yan eh. Actually, yan ang pinakamasamang gawi. Yung mga pasaway ng kagaya mo. Yun, di ba? Sabi, hindi, magdadialysis naman eh. O, ayan, di ba? Oo. Ang dapat sa'yo, Huwag mo nang gatungan, gising na yung mga doktor ko ng ganito. hindi lang naman ikaw